been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, at patuloy tayong magkaroon ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos through our daily words of encouragement. At tayo po ay manalangin as we start our lesson this evening. Dakilang Diyos, salamat muli sa kadakilan niyo sa aming buhay, sa pag-iingat at pabantay niyo po sa amin. At salamat dahil ingatan niyo po kami sa bagyong dumating, Panginoon. Bless niyo po ang aming pag-aaralan ngayong gabi. At sa lahat ng makikinig, Panginoon, magkaroon po ito ng impact at words of encouragement, Panginoon, sa aming pong buhay. At ang mga prinsipyo niyo pong matututunan namin ay naway may sa buhay po namin. Patawad din po, Ama, sa lahat ng kasalanan na gawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So dito po tayo sa Mark chapter 10 na po tayo. Verses 35 po hanggang 45. Ang sabi po ng Bible, And James and John, the son of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. 36, sabi po ng Bible, And he said unto them, What would ye do? What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory. But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Can ye drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said unto him, Can we? We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal, shall ye be baptized. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. And when the 10 heard it, they began to be much displeased with James and John. But Jesus called them to him and said unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi, servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for all. Alright, so servant of all, ang ibig sabihin po ng great po dito ay tingnan po natin ang mahalagang mga words na ginamit po dito. Una, yung great, galing po ito sa Greek na megas, nang ibig sabihin po ay mighty or strong. Sapagkat sabi nga ng Panginoon sa kanila, whosoever will be great among you shall be your minister. Yung mighty, yung strong, yung malakas, yung matatag sa inyo, siya ay maging minister, sabi ng Panginoon. Ang minister po dito ay galing sa Greek word na diakonos. Ibig sabihin ay attendant, waiter, servant such as pastor and teacher.
Yan po ang binigay ng Concordance Dictionary. Ano ho? Yung cheapest naman po dito, sabi ng Panginoon, whosoever of you will be the cheapest shall be servant of all. Galing po ito sa Greek word na protos, yung foremost, yung nangunguna, yung best. So, sino man ang pinaka-best, foremost sa inyo, or mighty or strong, siya ay maging servant of all. Alam niyo po, kabaliktaran po ito sa mundo. Sa mundo po, yung pinaka-great, siya yung tinatawag na boss, tinatawag na ang boss po ay talagang inuutos niya po lahat. Ang gusto niyang mangyari sa mga tao niya, pag hindi sumunod yung mga tao niya, ay tatanggalin sila o mawawalan sila ng trabaho. Pero sa gawain po ng Panginoon, iba. So kung sino man ang pinaka-foremost, pinaka-una, pinaka-best, pinaka-mighty, pinaka-strong, ay maging servant of all, sabi ng Biblia. O in other words po, maging lingkod. Alright? So maging lingkod sa lahat. Alright? And tingnan po natin, una po dito, sabi ko dyan, the disciples are something from Jesus Christ, but it is not granted. Kasi sabi ng mga disciple, ay nag-request po sila, sabi sa verse number 35. Whosoever ye shall desire, sabi dyan, should this do for us, whatsoever we shall desire? Pwede mo bang ibigay sa amin? Ano man ang naisin namin, sabi ng disciple, alright? Pero sabi ng verse 37, 37, sabi ng mga disciple, grant to us that we may sit one on the right hand and the other on the left and in thy glory. Pero sa verse 40, makikita po natin, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give. So, hindi po na wish granted. Ano ho? At sabi ko dyan, sometimes our prayers are not yet given at the time we want to get them. But we must wait on God's perfect time. Maaring meron po tayong nire-request sa Diyos, pero hindi man pa binibigay pa, maghintay lang po tayo because God's perfect timing is the best. Sabi ng nag-aaral pa lang, gusto ko nang mag-asawa. So hindi pa ibibigay ng Panginoon, nag-aaral ka pa lang, di ba? So wait God's perfect time. So ano man pong hinihingi natin sa Panginoon na panalangin na hindi pa po ibinibigay sa ngayon, ay just wait on God's perfect time. So hindi po nag-grant. Tignan niyo po itong mga disipulo ni Kristo, ay meron po silang hinihingi, pero it's not granted . So, pangalawa, we must exercise patience and learn to wait. Kinakailangan po i-exercise natin yung ating pasensya at sa ating pong paghihintay. Alam niyo po, ang nagmamadali, laging napapahamak. Merong ang kasabihan, ang nagmamadali ay nagkakamali. Halimbawa po sa pag-aasawa or sa paghanap ng boyfriend-girlfriend, pag-aasawa. Sabi nila is ang nagmamadali ay nagkakamali. So maganda yun. Kaya imbes na magmadali at magkamali, maghintay, di ba? So we must exercise patience to learn when the time God will give our prayer request, mga kapatid, di ba? Kaya sabi ko dyan, number 3, God's perfect time is the best time. Yan ang mahalaga po dyan. Napatunayan po natin yan. Yung mga pinagpipray natin, minsan pag hindi binigay agad ng Panginoon, magagalit tayo, nagtatampo tayo, lumalayo tayo sa Diyos, sinisisi natin ang Diyos, nagdududa tayo sa Diyos. Pero before you know it, mga kapatid, at the end of the road, ay mas maganda pala yung naghintay. At makikita mo, salamat na lang sa Panginoon. Di ba? Many can testify about that. Maraming makakapagpatotoo na hindi wish granted agad yung kanilang prayer request. But when God's perfect time took place, mga kapatid, it is the best time. Maghintay lang po tayo. And pangapat, God's delays are not God's denial. Hindi naman ibig sabihin na na-delay, pero God's denial na hindi. So meron lang pong tamang timing ang Panginoon, meron lang po siyang chine-check sa ating character kung meron tayong patience na maghintay sa ating pong Panginoon. Pangalawa po, whosoever will be great among you shall be your minister, sabi ng Biblia dito. And shall be the servant of all. Alright?
So Jesus is saying, if you want to be great, then be servant of all. Alright? So kung gusto natin maging great, kung gusto mong talagang bigyan ka ng Diyos ng talino, kakayanan, power na mag-preach or mag-lead, mag-manage ang gawain, pinakamaganda, then be a servant of all. Tayo po ay lingkod ng lahat. Matalino, yung full, fast learner, slow learner, tsaka yung may pinag-aralan o wala, mayaman o hindi, kinakailangan aabutin po natin sila lahat. Be a servant of all, mga kapatid. Yung servant po, yun yung lingkod, di ba? So kung anong pangangailangan na nakikita mo sa tao, ay magiging servant lang po tayo sa kanila, mga kapatid. Pangalawa, great people always have a humble spirit to serve others. A proud people cannot be a servant to all. Yun po dapat ang isang maunawaan natin. Yung mga great people always have a humble spirit. May pagpapakumbaba po yung espiritu para maglingkod sa iba. Pero yung proud na tao, hindi pwedeng maging servant. Walang puwang ang pride sa gawain ng Panginoon. Walang puwang ang kayabangan sa gawain ng Diyos. Ang ginagamit ng Panginoon ay yung mga common people kahit walang pinag-aralan at katulad ng mga apostol ng Panginoon, fishermen ang karamihan dyan, pero merong pagpapakumbabang sumunod sa ating Panginoon at magpaturo. Yan po ang pwedeng gamitin ng ating Panginoon. At alam niyo po, it's always a privilege to be used of God. Pangatlo po, Jesus exemplifies a true minister. Sabi ng Biblia sa verse 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for all, for many. Hindi po pumunta ang Panginoon sa lupang ito para siya po ay paglingkuran, siya po ay asikasuhin, but to minister, para siya ay maglingkod. So, hindi po siya pumunta sa lupa para paglingkuran, kundi para maglingkod. Alright? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buhay for His life, gave His life a ransom for many. So sabi ko dyan, biblical leadership is being a servant to all. And leadership is not manipulation but being an example. So yan po yan. So, ang tunay na biblical leadership, mga kapatid, is being a servant of all. Hindi yung utos lang ng utos. So, hindi yung parang sa mundo, boss, utos ng utos, hindi niya naman pinapakita paano gawin. At hindi niya naman ginagawa yung inuutos niya. Sa gawain ng Diyos po, hindi. So, kung anong inuutos ng Panginoon at anong inuutos ng leader, ay dapat ginagawa niya po yung kanyang inuutos. At tinutulungan niya naman yung mga disciples ng Panginoon, mga anak ng Diyos, para sila po ay lumago. Kaya nga po inaabot niya lahat. Ganyan po ang isang lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga it's not manipulation. Hindi po para kontrolin. Ito, gawin mo, ito. Hindi. Being an example. Mas madali pong sundan ng tao ang nakikita kaysa naririnig, mga kapatid. Di ba? Pag tinuruan natin sila maging soul winner, dapat soul winner po tayo. Kung tinuruan natin sila maging cheerful giver, dapat tayo mismo ang cheerful giver. Alright? Kung tinuruan natin yung ating mga anak na maglingkod sa Diyos, dapat tayo muna makita ang naglilingkod sa Diyos. Alright? So, kung gusto natin lumago ang ating mga anak, dapat yung magulang muna ang lalago. So, children cannot overpass the faith of the parents. Kaya nga po, kung gusto natin mag-excel ang ating mga anak, sa gawain ng Diyos, dapat magulang mag-excel muna. Okay? So, kung gusto natin yung ating mga anak ay tumino, dapat magulang matino. So, kung gusto natin maging masipag yung ating mga anak, dapat yung magulang mismo masipag. Kung gusto natin silang maging prayerful, soul winner, faithful sa gawain ng Diyos, dapat nakikita muna yan sa magulang. Kaya nga po, it's not about manipulation. Punta ka sa church anak, ikaw na lang. Punta ka doon, ganito gawin mo. Hindi. Mas maganda po, pag example po tayo, mas madaling lakaran at tularan ng ating mga anak pag tayo po ay nagiging example. Alright?
So I hope that we can establish a godly family, serving the Lord together, being a servant to all. Sa ating pong pagwawakas, sa ating pong principles of the day, una, sabi ko, true leadership is not commandership, but being servant to all. Pangalawa, great people have a great heart for them. So yung tunay na great people, meron din po yung dakilang puso para sa mga tao, mga kapatid. Meron siyang pag-ibig sa kanila, pinagpipray niya sila, ano man ang pwede niyang itulong sa kanila, tinutulungan niya, ina-advisean niya, and so on and so forth. Pangatlo po, Jesus came not to be ministered, but to minister. Alright, tayo po yung manalangin. I hope that we get something. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na amin pong patuloy na magamit sa aming buhay Kristiyano. At tunay nga, Panginoon, maging words of encouragement ito, principle sa aming buhay, sa aming pamilya, upang ang aming pong buong pamilya ay maglilingkod po sa inyo. Servant to all. Napakagandang tignan na buong pamilya nagsama-sama na sila po ay nag-church, naglilingkod. Kayo po ang maluwalhati, po ang hinalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. At see you on our next episode. God bless us all. Magandang gabi, Brother Clyde Manzano dyan sa Candel City at Kuya Mark Anthony Silak sa Batak City. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon.